mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101. Bago ang 3 araw na malawakang rally na Iglesia ni Cristo at ibang grupo, Pangulong Bongbong Marcos nagbitaw ng salitang may makukulong ng kurakot bago magpasko. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. 3 pang senador pakakasuhan ng ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scam. Si Senator Amy naman may bago raw chismis. Mga congressman naharap bukas sa Blue Ribbon, scripted na raw ang mga sasabihin. News 5 Exclusive. Misis na tumangging maghugas sa mga pinggan, napatay ni Mister. Taxi driver, kinilitan ng kanyang mga pasaherong namahalan sa pamasahe. At eto na nga, aktresa si AJ Raval, inaming may 5 anak na siya. 3 riyan ay kay Alger Abrenica. Sa edad na 101, pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Katrina. Kaninang alas 4 ng hapon, namatay si Enrile sa kanilang bahay habang kasama ang kanyang pamilya. Ito raw ang kanyang hiling sa huling sandali. Pakiusap lang ng pamilya, bigyan muna sila ng panahong magluksa. I-anunsyo raw nila ang detalye sa burol at bubuksan naman ito sa publiko. Nagpasalamat din ang anak ni Enrile sa mga nakiramay. Ilang beses na ospital si Juan Ponce Enrile dahil sa kanyang sakit na pneumonia. Huli siyang nakita ng publiko sa promulgation sa Sandigan Bayan nito lang October 24. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Netong Lunes, November 11, kinumpirma ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Katrina na nasa Intensive Care Unit o ICU nga ang kanyang ama. Kasama raw ni JPE ang kanyang buong pamilya. Ang pahayag na yan ni Katrina ay kasunod ng inanunsyo ni Senator Jinggoy Estrada. And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. And I hope all of us here present can have a short prayer to be led by Senator Joel Villanueva. Sama-samang nagdadasal ang mga senador. Dakilang Diyos, sa mga oras po na ito, amin pong idinadalangin at idinudulog sa iyo ang buhay ng isang aming colleague, mentor, Senate President, Senator Juan Ponce Enrile. Ayon naman sa isang source, ilang linggo nang nasa ospital si Enrile. Hindi ito ang unang beses na naospital si Enrile dahil sa pneumonia. May 2022, kumalat ang ulat na naospital si Enrile dahil sa severe pneumonia. Pagkaraan lang ng 1 buwan. June 2022, kinumpirma niyang nagpositibo siya sa COVID-19 at muling isinugod sa Makati Medical Center. May kasabay itong pneumonia pero siya mismo ang nagsabing, I am not going to die yet. June 29 ng taong iyon, tiniyak ni Senator Jinggoy Estrada na nasa maayos na kalagayan si Enrile. Matalas pa raw ang pag-iisip kahit may mga problema na sa pandinig at paningin. Pagsapit ng February 2024 sa kanyang ika-100 kaarawan, muling napag-usapan ang kanyang edad at mga karamdaman gaya ng macular degeneration o paghina ng paningin dulot ng edad. Gayunman, nanatili raw siyang aktibo sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng Administrasyong Marcos. At ngayong February 2025 nang ipagdiwang ni Enrile ang ika-101 niyang kaarawan, muli siyang pinuri sa kanyang remarkable longevity, tanda ng patuloy na pagganap sa public service sa kabila ng pisikal na paghina. Huling nakita si Enrile sa promulgation ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan nito lang October 24 na naka-video conference siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa ibang balita, lumapit sa pari si Senator Bato de la Rosa sa
Sa gitna ng balibalitang ipinaaresto na siya ng International Criminal Court o ICC. Sa Facebook post ng senador, nag-share siya ng mga larawan kasama si Father Shano Ubod mula sa Compostela Parish Church sa Cebu. Anya, sa mga panahon tulad ngayon, kailangan nating humingi ng gabay mula sa ating spiritual advisor. Bago yan, nag-post din siya na hawak naman ang isang imahen ng Santo Niño. 3 araw nang hindi nagpapakita sa Senado si De La Rosa. Una nang nilinaw ng kanyang attorney na si Israelito Torion na hindi nagtatago ang senador. Dumulog na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng anumang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ipinaaresto na ng ICC si De La Rosa. Susunod, graduating student sa Abra patay matapos mapagtripang barilin ng lasing. News 5 exclusive, babae patay matapos suntukin sa ulo ng kanyang kinakasama. Tumanggi raw kasing maghugas ng plato ang biktima. At balikan natin ang mga ambag ni Juan Ponce Enrile sa iba't ibang yugto ng iba't ibang administrasyon. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang graduating college student matapos mapagtripang barilin ng lasing sa Benguet, Abra. Kinilala ang 22 years old na biktimang si Larry Bautista Jr. Ayon sa mga pulis, nadaan lang ang biktima kung saan nakikipag-inuman ng suspect na isang construction worker. Pero bigla umunang naglabas ng baril ang suspect at binaril ang biktima. Tinamaan sa ulos at binti si Bautista. Naisugod pa nga siya sa ospital pero namatay din kalaunan. Sinubukang tumakas ng suspect pero nahuli pa rin siya ng mga pulis. Nakakulong na siya at maharap sa patong-patong na reklamo. Patindi pa ng patindi ang mga tapatan sa PVL Reinforced Conference at crucial na ang mga laro para malaman kung sino ang matitirang top 8 teams. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian? Denise, nag-aagawan na nga ng quarterfinal spot sa mga top teams natin sa pagpapatuloy ng second round ng PVL dito sa Big Dome. At ang pinaka-inaabangan nga ng lahat ay ang tapatan ng sister teams na Creamline Cool Smashers at Chocomucho Flying Titans. Isang panalo na nga lang ngayong gabi ang magdidikta kung sino sa pagitan ng Creamline at Chocomucho ang aabante na para sa susunod na round. Matapos ang back-to-back wins, target ng powerhouse Cool Smashers na i-extend ang kanilang winning streak para makadiretso na sa quarters. Sasandal sa matinding team chemistry ang veteran core ni Eliza Valdez, Michelle Gumabaw, Tots Carlos at import Coco Xuan. Kung ang Creamline ay going for 3 wins, ang Flying Titans naman gusto nang tapusin ang kanilang 3-game losing streak. Kung mananalo kasi sila ay pwede pa silang makalusot sa top 8. At dahil triple header tayo ngayong gabi, may mga nauna ng laro kanina kung saan ginulat ng Signal Super Spikers ang top seed na Zeus Coffee Thunder Bells via sweep. Bumida dyan si PVL on Tour MVP Erica Santos with 19 big points, habang may 13 points and 14 receptions naman si import Catherine Tribashka. Ito ang unang talo ng Zeus sa buong komperensya at ngayon ay may 6-1 record na. Dalawang sister teams rin ang nagtapat kanina sa second game between Farm Fresh Foxes and NX-led Chameleons. At gaya ng first game, nauwi rin yan sa sweep para sa Akari. 25-13, 25-17 at 25-22. Denise, magpapatuloy nga ang second round sa Sabado, tuloy-tuloy yan until next week. At pagkatapos niyan, malalaman na natin kung sino yung top 8 na aabante para sa quarterfinals. Magsisimula po ang quarterfinals natin sa darating na November 24. Yan muna ang latest mula dito sa Smart Araneta Coliseum. Denise?
Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos dapat din daw ikulong sa issue ng flood control projects ayon kay Vice President Sara Duterte. At AJ Raval, nireveal na may 5 na silang anak. 3 dyan, anak nila ni Aljur Abrenica. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Imbis na makauwi ng probinsya, sa kulungan pa yata ang bagsak ng isang lalaking nanloob ng isang tindahan sa Valenzuela City. Depensa niya, kailangan niya lang ng pamasahe pa uwi. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Dito, malapasin mo. Pilit binubuksan ng mga otoridad ang pintuan ng tindahang yan sa barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Pinasok nila ang lalaking nanloob pero natrap. Hinuli siya at dinala sa presinto. Ayon sa Valenzuela City Police, nag-report ang may-ari ng bahay dahil may napansin siyang kahina-hinala. Umuwi ang ating complainant at kanyang napansin na mayroong bukas na bintana sa kanyang tindahan. Napansin po niya na mayroong tsinelas at saka payong po doon sa loob. Ang 21 anyos na suspect galing pa sa Tacloban at nagpunta sa Maynila para magtrabaho. Pero wala raw tumatanggap sa kanya. Paalam po ako sa lola ko na maghanap po ako ng trabaho. Nang pinachat ko po yung kaibigan ko sa lola ko na wala akong mahanap ng trabaho, pinapauwi na lang po ako ng lola ko. Sabi ko na wala po akong pamasahe. Ginawa ko lang po kasi kailangan ko po ng pamasahe pa uwi. Wala namang nakuhang kahit anong gamit o pera ang suspect mula sa tindahan. Pero kakasuhan daw siya ng trespass to dwelling. Kapag napatunayang may kasalanan, maaari pa rin siyang makulong ng hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng hanggang 200,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, taxi driver ginilitan ng kanyang pasahero dahil umano sa mataas na metro. At balikan natin ang mahabang buhay at makulay na karera ni Manong Johnny na si Juan Ponce Enrile. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pumanaw sa edad na 101. Ayon kay PBBM, isa si Enrile sa pinakaginagalang na lingkod bayan. Higit 50 taon niya raw inalay ang buhay sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Sa kanyang mga huling taon, nanatili raw na malinaw ang pag-iisip ni Enrile at naging matatag siya sa paniniwalang ang batas at ang gobyerno ay para sa mga Pilipino. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kanyang Tito Johnny na buong puso raw inalay ang kanyang buhay para sa bayan. Inalala rin ng ilang mambabatas si Enrile. Ayon kay Senador Mig Zubiri, hindi niya raw malilimutan ang sipag sa pag-aaral ng mga panukalang batas at ang talas ng pag-iisip ni Enrile. Karangalan naman para kay Senator J.B. Ejercito na nakasama niya si Manong Johnny sa Senado. May tuturing daw na legend sa politika at isa sa mga pinakamatalinong senador si Enrile. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa si Enrile sa mga Pilipinong may malaking papel at ambag sa kasaysayan ng bansa.
Naging makulay ang 101 taon ng isang Juan Ponce Enrile. Iba-iba man ang opinyon tungkol kay Manong Johnny, di may kakailang naging bahagi siya ng ilang mahahalagang yugto ng kasaysayan. Narito ang report. Gusto ko, happy kayong lahat. Linyang tumatak sa masa mula sa isang makasaysayang pangalan sa politika, may ambag sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ginugunita natin ang mahabang buhay at makulay na karera. Doon sa mga nag-iisip na sana patay na ako, you will have your wish one day. Dati siyang Defense Minister, dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile, aka Manong Johnny. Ipinanganak noong araw ng mga puso, February 14, 1924, sa Gonzaga, Cagayan. Si Juan Ponce Enrile ay anak ng dating politiko na si Alfonso Ponce Enrile. Nagtapos siya ng cum laude sa University of the Philippines College of Law at nakamit ang Master of Laws sa Harvard University. Bilang Defense Minister ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging isa siya sa mga pangunahing tauhan ng martial law noong dekada 70. Pero makalipas ang higit isang dekada, siya rin ang naging simbolo ng pagbaliktad sa diktadurya. Noong 1986, sa kasagsagan ng People Power Revolution, sumanib siya sa puwersa ni General Fidel Ramos at piniling kumalas sa Administrasyong Marcos, isang hakbang na nagbunsod sa tagumpay ng EDSA at pagbabalik ng demokrasya. Sa mga sumunod na taon, naging senador si Enrile at naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakilala ang kanyang tapang, talino at matibay na paninindigan sa mga isyu ng pambansang interes. Kasama rin si Manong Johnny sa mga personalidad na nagsulong ng EDSA 2 noong 2001 na nagpatalsik kay nooy Pangulong Joseph Erap Estrada. Kabilang din siya sa 2012 impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, kung saan hinangaan ng publiko ang kanyang mahinahong paghawak sa pagdinig. Pero hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Noong 2014, 90 years old na si Enrile, kinasuhan siya ng plunder dahil sa pork barrel scam, bagamat pinayagan ng korte na makapagpiyansa dahil sa kanyang edad at kalusugan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling aktibo si Enrile sa public service. Hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay, siya ang Chief Presidential Legal Counsel ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang siglo ng karanasan, kapangyarihan at kontrobersya. Isang buhay na dumaan sa iba't ibang mukha ng pamahalaan. Sa edad na 101, pumanaw si Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang opisyal sa kasaysayan ng Republika. Isang haligi ng batas, isang mambabatas na kinilala at tinuligsa pero walang dudang bahagi ng kasaysayan. Gusto ko, happy kayong lahat. Sa ibang balita, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out,
then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napahigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikado na. Sinigundahan din ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Tungkol naman kay dating Congressman Zaldico na iniuugnay din sa mga kickback sa mga flood control project, hindi pa rin daw nakakansela ang passport niya dahil hindi pa siya nasasampahan ng kaso. Nang tanungin ng Pangulo kung pwede bang maging state witness si Ko, sabi niya, that option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. 3 raw ang target ni Pangulong Marcos. Una, panagutin ang lahat ng korap. Pangalawa, bawiin ang perang ninakaw. At pangatlo, gumawa ng reforma para hindi na maulit ang ganitong katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinagkakasuhan ng ICI sa Ombudsman ang 3 pang dati at kasalukuyang senador kaugnay sa flood control scam. Dawit din ang ilang dating opisyal ng DPWH. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Una ng pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ngayon, meron na namang mga senador na pakakasuhan. Kaugnay pa rin ng mga maanumalyang flood control projects. We will be filing at least cases against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Bagamat hindi muna pinangalanan ng ICI ang 3 dati o kasalukuyang senador, nauna nang nakaladkad sa kontrobersya ang pangalan ni Senator Cheese Escudero at Mark Villar at dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay. Base sa dating DPWH Regional Director at sa DOJ Fact-Finding Report, nakasaad na may 300 million pesos na budget insertions para sa flood control project si Revilla. 37 million pesos na pondo ang konektado kay Binay, habang si Escudero naman ay aminadong mayroong kontraktor na donor sa kanyang kampanya noong eleksyon. Nauna nang itinanggi ng 3 ang mga paratang at giniit na pinupolitika sila. Si Senator Mark naman kinausap ng ICI noon tungkol sa kanyang mga nalalaman bilang dating DPWH Secretary. Kanina, isinumite ng ICI sa Ombudsman ang 5 nilang rekomendasyon ng mga dapat kasuhan.
Graft, malversation at falsification ang dapat daw isampa laban kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang, Jolo Tayaw, John Michael Ramos, Lemuel Roque. Damay rin ang contractor na si Darcy Respeso ng Darcy and Anna Builders and Trading. Pinakakasuhan din sila dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Dahil yan sa 74 million pesos riverbank protection structure sa Hagonoy, Bulacan na hindi naipatayo. It appears that several DPWH public officials who were grossly negligent, if not remiss, in the performance of the respective duties to ensure that the project was properly implemented and that government funds were lawfully and prudently disbursed. Kanina, ininspeksyon din ng ICI ang mga flood control projects sa Ilocos Norte. Napag-alaman din karamihan sa mga proyekto sa probinsya ay nakuha ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya, pero iniimbestigahan pa yan ng ICI. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Haharap umano si dating Congressman Zaldi Co via Zoom sa pagdinig ng Senado bukas kaugnay sa flood control scam ayon kay Senador Amy Marcos. Pero pinabulaanan niya ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. May bagong impormasyon daw na nasagap si Senator Amy Marcos. Haharap daw bukas si dating Congressman Zaldi Co sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pero sa pamamagitan lang ng Zoom. Ang panuntunan para sa mga resource person na haharap sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng Zoom ay dapat gawin nila yan sa loob ng Embahada ng Pilipinas sa kung nasaang bansa sila naroon para maging valid ang salaysay. Kung di naman magagawa, kailangan pa rin ipa-affirm ang kanilang testimonya sa konsulado ng bansa. Kaya panawagan ni Senator Amy kay Co, dapat umuwi siya. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Mas paniniwalaan siya kesa sa mga testigong humarap. Na-convince siya na umapir ng Zoom. Pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Sa parehong press con, sinabi ng senadora na haharap din sa pagdinig ang ilang kongresista. Scripted daw ang sasabihin ng mga ito. Lilinisin daw nila ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at sasabihing wala siyang kinalaman sa maanumalyang proyekto. Mga congressman pupunta doon, may script na daw sila at yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos noon, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. Pero pagkatapos niyang sabihin ni Amy, binawi rin niya agad ang pahayag niyang dadalo ang mga kongresista. Nabisto raw kasi na may mga script ang mga ito. Kaya ayon sa senadora, sina Congressman Toby Chanco at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na lang ang haharap sa pagdinig. Dagdag pa ni Senator Amy, bukas ipapalabas ang video ng pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Siya ang nagpakilalang security aide ni dating Congressman Zaldi Co na naghatid umano ng mali-maletang pera sa bahay ni Zaldi Co at Congressman Martin Romualdez. Pero ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, itinanggi ang mga revelasyon at prediksyon ni Senator Amy tungkol sa mangyayari sa pagdinig bukas. Ayon kay Lacson, hindi na niya tinuloy ang unang plano na imbitahan si Co na dumalo sa pagdinig via Zoom. Baka lang daw kasi gamitin ito ni Co para sa propaganda o magsabi ng mga bagay na wala namang basihan. Ang masaklap pa, hindi siya pwedeng ipakontempt ng komite kung mangyari yan. Ayon kay Lacson, sinabihan sila ng abogado ni Co na nasa Amerika ngayon ang dating kongresista para magpagamot. Humiling daw ito na hindi muna dumalo sa pagdinig bukas. Git din ni Lacson, imbis na intindihin niya ang bolang kristal ni Senator Amy, mas poproblemahin niya raw ang pagbalik ng boses niya para sa Blue Ribbon hearing bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita, namahalan sa pamasahe kaya ginilitan ng pasahero ang isang taxi driver sa Maynila. Depensa ng suspect, nadala lang siya ng pagod at gutom. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. May benda sa leeg at hirap gumalaw ang taxi driver na yan na nakakonfine sa ospital. Yan ay matapos siyang gilitan ng kanyang pasahero ayon sa mga pulis. Sumakay sa Pasay ang tatlong lalaki at nagpababa sa Santa Mesa, Maynila pero sa kalagitnaan ng biyahe.
bigla na lang nagtalo ang mga pasahero. Tatalo-talo sila kasi nakita nila mataas yung metro at dahil doon sa hindi natin malamang dahilan, nadamay pati yung driver sa pagtatalo-talo nila. Nagpahinto raw sa San Marcelino Bridge ang mga suspect pero isa sa kanila ang biglang ginilitan ng driver gamit ang Swiss knife. Nakahingi naman agad ng saklolo ang biktima sa mga nagpapatrolyang pulis. Sa follow-up operation, naaresto sa Maynila ang isa sa mga suspect. Ang dalawang suspect naman nahuli sa kani-kanilang tinutuluyan sa Quezon City. Walang na-recover na kutsilyo pero itinuro ng dalawang suspect si alias Kiko na siya raw nanakit sa biktima. Dala po ng pagod ko po, gutom po. Kaya po nakawindang po ako, wala po ako sa sarili ko po. Yun, napag-usapan lang po namin na mag-metro po. Plus 50 po kami. Yun. After po wala na po ako ano po. Alaala. Wala po kaming alam kung ano po yung ginagawa po niya. Pagdating ko po sa may kaliwa ko po, nakasabit na po siya sa driver. Nasa maayos na kondisyon na ang biktima habang ang tatlong suspect naman ay nasa kustodiya ng Ermita Police Station at mahaharap sa reklamong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Matapos ang mahaba-habang panahon ng pagdi-deny, inamin na ni AJ Raval ang tungkol sa mga anak nila ni Alger Abrenica. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pasabog ang revelation ng 25-year-old actress sa si AJ Raval tungkol sa pagkakaroon niya ng 5 anak. Sa isang panayam, inamin ni AJ na nagkaroon siya ng 2 kids from a previous relationship. 3 naman ang anak nila ng current partner niya na si Alger Abrenica. Kasunod niya, nagpost si Kylie Padilla na dating asawa ni Alger, confirming na alam niya ang tungkol dito, but chose not to talk para sa kapakanan ng mga bata. Ang importante raw ay lumalaking close sa isa't isa ang mga bata. Kasabay din ng mga revelation na ito, nag-viral ulit ang post ni Alger noon after ng breakup nila ni Kylie, hinting na ang aktres ang nag-cheat. No comment pa si Alger tungkol sa revelation ni AJ. Currently, napapanood gabi-gabi si Alger sa FPJ's Batang Quiapo. At ito na nga, mukhang ang karakter niyang si Police Lieutenant Hector Victorino ay na-inlove sa kapwa niya pulis na si Ponggay Garcia, played by Maris Racal. Dapat nagte-text ka sa akin para sabihin kung kamusta ka na. Dapat nag-good morning ka rin. Tsaka nag-good night. Ay, ang demanding ha? Ireta tuloy si Ponggay. Pero ang friend naman niya mukhang bilib sa talent ni Hector. Pag narinig mo yan, talented yan, kakanta yan. Abangan sila sa FPJ's Batang Quiapo sa Todomax Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, kahabaan ng Ayala Avenue, nagningning sa Christmas decors. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa edad na 101, naging miyembro pa rin ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Juan Ponce Enrile. Yan ay kahit isa siya sa mga nanguna sa pagpapatalsik sa ama ng Pangulo noong panahon ng martial law. Naritong report. Simula noong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. hanggang ngayon sa administrasyon ng kanyang anak na si Bongbong Marcos, malaki ang naging papel ni Juan Ponce Enrile. Bagamat isa rin siya sa mga nangunang sa pagpapatalsik kay Marcos Sr., sinuportahan pa rin ni Enrile ang anak ng yumaong Pangulo na si Marcos Jr. sa pagkapangulo noong 2022. Tinawag din ni Enrile na repetition of history ang pagkapanalo ni PBBM kung saan pareho silang nanalo ng kanyang ama bilang Pangulo. Yan ay sa kabila ng samot-saring pambabatikos.
Nang maupo si PBBM, tinalaga niya si Enrile bilang kanyang Chief Presidential Legal Counsel. Base sa rekomendasyon ni Enrile, tinanggihan ni Pangulong Marcos ang special order na magbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa nooy Presidential Chief of Staff Vic Rodriguez na nag-resign bilang Executive Secretary. Sabi kasi ni Enrile, hindi na niyan kailangan maging ang posisyon ni Rodriguez dahil pareho lang naman daw ang trabaho nito at ng ibang miyembro ng palasyo. Kalaunan, kinumpirma ni Rodriguez na hindi na siya bahagi ng Administrasyong Marcos Jr. Iminungkahi rin noon ni Enrile na dapat nang tanggalin ang pagbabawal ng Pilipinas sa nuclear weapon. Ito rin ang dahilan kaya suportado niya ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Naging maimpluwensya rin si Enrile sa Pangulo pagdating sa hidwaan ng dati niyang kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Sabi noon ni Enrile, napakasabang halimbawa kung susundin ng tila pahiwatig ng Iglesia ni Cristo sa kanilang peace rally kung saan suportado nila ang posisyon ni PBBM na hindi ituloy ang impeachment kay VP Sara. Bagay na sinang-ayunan ni PBBM sa kabila ng malamig niyang reaksyon sa usaping impeachment. He is right. There is a consequence to, there will be a precedent and it will be very problematic. Habang Chief Legal Counsel, naging matunog din ang kaso niya sa Priority Development Assistance Fund of PDAF. Pero nitong Oktubre, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 15 counts of graft laban sa kanya as a Chief of Staff niyang si Gigi Reyes at businesswoman na si Janet Lim Napoles. Pinawalang sala ang mga akusado dahil sa kakulangan ng ebidensya para patunayan ang umano'y illegal na paggamit sa 172 million pesos na pork barrel funds ni Enrile. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patuloy ang pakikipagtulungan ng SMART at PLDT sa Department of Education sa pagpapatupad ng Dynamic Learning Program sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, ipinamahagi ng PLDT SMART ang mga school in a bag. Ang bawat bag naglalaman ng laptop, tablet at pocket wifi na makakatulong sa pag-aaral ng mga estudyanteng naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Isa ito sa mga proyektong fully supported ni PLDT Chairman Manny V. Pangilinan. Ang Dynamic Learning Program ay isang uri ng learning method gamit ang online programs na naka-install na sa tablet na pwede ring ma-access offline ng mga estudyante. Ipinatutupad ito sa higit 400 eskwelahan nationwide. At yan ang mga Frontline update ngayong Huwebes. Ako po, si Maui David. At nagsimula nang magningning ang kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati. Mas pinasaya at mas pinabongga ang taunang pailaw dahil mga live performance. Live mula sa Makati City, nasa Frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, gano'n na ba kaliwanag ninyo dyan? Cheryl, Julius, 42 days na lang, Pasko na, kaya naman namumutik-tik na ang pailaw dito sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati City. Palaging inaabangan ang kahabang ito ng Ayala Avenue hanggang Makati Avenue at Paseo de Rojas sa tuwing papalapit na ang Kapaskuhan. Dahil sa mga kumukuti-kutitap at makukulay na Christmas decor dito. Pero ngayong taon, Pinoy na Pinoy ang atake. Siyempre, hindi mawawala dyan ang naglalakiang parol gawa sa hobby at local pattern na sari manok at anahaw ang mga design. Very IG-worthy, ika nga. Talaga namang dito sa Makati is where Christmas tradition meets imagination. Dekada 90 pa nang sinimula ng Christmas tradition na ito na pinapailawan ang nasa habang 1.9 kilometer na lugar. May bonus pa bukod sa pailaw. May mga Christmas carol agad na maririnig mula sa mga Filipino musical artists gaya nila Sheila Valderrama, Chris Villonco, Arman Ferrer, Choral Society of Makati at ang Mary Dance Group. Julio, Cheryl, matutunghayan nga ang pailaw dito mula nga 6 p.m. hanggang 12 midnight gabi-gabi. Pero kung kayo magagawi dito, ay maaabutan nyo pa at matutunghayan ng mga live performances na nagsilbing ang opening salvo ng Christmas lighting dito sa Ayala Avenue. Yan muna yung latest mula dito, Julio, Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo, live mula sa Makati.
At para naman po kahit papaano ay makatulong tayo at mapasaya ang Pasko ng mga kababayan nating binagyo, iniimbitahan po namin kayong makiisa sa Tulong Mga Kapatid Live Fundraising. Bukas na po yan, November 14, alas 7 po yan ng gabi. Si Maui magla-live selling ka doon. Yes, no? nag-practice na nga ako si para Maui. bukas eh. And then maraming tayong magagandang items na ibebenta bukas and of course, para po sa i-benefit po ng mga nasalanta ng bagyo. Parang ano yan, no? Hitting two birds with one stone, no? Yes. Nakatulong ka na, napunta pa sa'yo yung item. Oo, ayan. 'Di ba mga kapatid, bukas alas 7, pagkatapos ng Frontline, abay, wag na ho kayong bumitaw Oo nga, sa dire-diretso na. Facebook page ng TV5, Live selling. tama? Ayan, pero ang dami kasi pong items. Lahat po kami dito sa News 5, sa One News, sa One PH na mga anchors po ay nagdala ng kanya-kanyang items. And meron ding mga iba pang personalities and celebrities na sumuporta po. Kaya abangan nyo. Tulong tayo, ha? Bumili tayo ng mga items dyan. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas.